Kayo nagtatrabaho. Andiyan kayo sa ibang bansa habang yung asawa ninyo kumukuya-kuya sa bahay. Yeah? Ay, nag-aantay ng padala nyo. O tama, mali. O kasi you settle for less. Kaya wag natin gagawin yan. Dapat yung sigurado talaga tayo. Yung dapat nga lagpas pa sa 100% na sigurado ka sa iyong mapapangasawa at iyong papakasalan. Pag hindi, mga 2 taon lang kayong honeymoon period. After 2 years, 3 years, tako po, maniwala ka sa akin, kalbaryo na. Ano yung sabihin ng kalbaryo? Calvary. Ano yun? Yung puro pahirap na. Kaya, eto, pag-usapan natin yan, ha. Speaking of Calvary, eto, hindi tayo dapat matuwa dito, pero wala tayong magagawa. Yan ang gobyerno natin, walang kwenta, O, panoorin natin. Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon Yan din yung mga panahon na dinimanda ako ni Ko. Ano, Zaldico, saya ka? Dumademanda ka pa, no? Oh. Hindi, dinimanda niya ako tungkol doon sa yung diniscuss ni Villanueva, yung flood control. 'Di ba? Actually si Villanueva unang-una nagpasabog diyan. Kaya kasi nungalingan yung sinasabi ni Yusek Claire na si Marcos ang una. Hindi. Si Villanueva ang una nag-privilege speech tungkol diyan. Yung sa SunWest na di umano daw ay kay Zaldico na nakakuha ng maraming proyekto sa gobyerno pagdating sa flood control sa kanilang lugar sa Bulacan at taon-taon na daw niya itong inireklamo at pati dun sa laptop control tila yun din laptop control laptop scandal yun din daw kumpanya di umano allegedly sabi ni Villanueva ay kay Zaldico rin. Nung diniscuss at ni-reaction na natin yan ay naginit ang puwet ni Zaldico. Abay dinimanda ako, talagang pinahirapan ako. Ngayon, hirap Hindi ka ngayon makauwi, Hindi, kasi ganyan talaga sabi ko nga sa inyo Ang yung salitang karma meron yan sa sa Biblia, pero hindi yung salita mismo pero yung prinsipyo behind that. Whatever you do, may consequence yan. Ayan ang consequence mo. Nagtatago ka ngayon tuloy, Hindi kasi alam mo, aanuhin mo yaman mo kung hindi ka naman makauwi na sa sarili mong bayan, hindi ka makalabas in public, di ba? Kahit anong yaman mo, hindi masaya yan. Sayang lang yung yaman mo dyan, hindi ka makapag-enjoy. Isipin mo, pag nag-enjoy ka, may makakita sa yung Pilipino, yari ka. Di ba? Eto. Sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses. Tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon 2 billion? Kay Speaker? Wow, may quota. Grabe, saan mo dadalhin yung kanyang kalaking pera? Sa impeachment. Di ba? Tama, mali. Di kaya naman sa PI. Ano yung PI po? Yung People's Initiative ko, affidavit, by virtue of his position and authority bilang speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? Napanood niyo yung kay tsaka yung video ni yung may utang kay BP Sara Duterte. How can I be the mastermind? Tapos sabi, dahil kay Speaker, meron tayong IX. How can I be the mastermind? Dahil kay Speaker, meron tayong tupad. How can I be the mastermind? Dahil kay Speaker, marami tayong tanga. Ay, mali. Wala sa dulo. I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature.
The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang co-respondent sa isinampang complaint affidavit ng ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa Agenda, Joash Balimban, Billionaire News Channel. Manatiling Ayun, ha. So, ayun na nga. Alam mo, mga kababayan, ito nga medyo nakakatuwang hindi nakakatuwa. Number one, nakakatuwa dahil si Romualdez ay tila tinuluyan na ni Ombudsman. Nakakatuwa yun. Parang ginawa na siyang sacrificial lamb ni Marcos. O ngayon, ang tanong, di ba, naalala ninyo, nagkaroon ng alleged pagbabanta o threaten si Romualdez at sinabi niyang mananagot o yung hindi lang siya ang maaring lumubog, papangalanan daw niya kung sino man ang dapat lumubog. Etong lumabas na ito, magpapangalan na kaya siya, maglalabas na kaya ng video si Romualdez? Kaya Romualdez, kung ako sa'yo, ilabas mo na, ilantad mo na. Bukingin mo na yung pinsan mo, nilalaglag ka na sa barko. Mantakin mo, tinulak ka sa barko. Sama-sama kayo dyan. Hindi, tama naman siya dun eh. Hindi lang siya yan. Imposibleng siya yan. Hindi, imposibleng siya lang yan. Siya talaga yan, pero may kasama yan, sigurado tayo. Hindi magagawa ni Speaker ito mag-isa. Hindi rin kaya ni Speaker at ni Zaldico ito. Meron pa talagang iba na sigurado tayo, mas mataas sa kanila. Ang ginagawa kasi nila, dinidikit nila lagi yung mga senador. Akala ni ito isipin nyo to, akala nila yung pagdikit nila kay Escudero, pagdikit nila kay Revilla, pagdikit nila kay Estrada, pagdikit nila kay Villanueva, akala nila matutuwa ang tao doon. Hindi, kasi it's really obvious na yung magic ay nangyayari sa kamera. Sa kamera at dyan sa inyong Committee on Appropriation na pinamumunuan ni Zaldico. Ngayon, paano yan nag-e-ending? Wala namang ibang ending yan kung hindi sa presidente. Mantakin mo, sino bang pipirma niya para maging batas ang ating budget? Kasi nagiging batas yun eh. Di ba? So, para maging batas yan, presidente pipirma dyan. Ano yun? Tanga? Bulag? Inutil? Ang presidente, hindi niya nakita yung mga ang program doon? Yung paglipat ng pera ng PhilHealth? Bobo ba talaga yung presidente natin? Bobo? Galit na galit eh. Di ba? Hindi, naalala ko lang kasi si Gadon eh. Bobo ba yan? Bobo kumakil. Galit pa eh. Tanga lang yun. Pag nagsasalita ng nginginig pa yan, bobo ba yan? Hindi kasi di ba? Mantakin mo, meron bang presidente na kay Pangulong Duterte, hindi nakalusot yan. Lahat yan binito eh. Nung nagkaroon ng konting, maliit lang yun ng mga insertion ng mga demonyo dyan sa kamera. Binito ni presidente yun. Oh, eto lang presidente na to na sadyang tanga o baka naman talagang kasangkot. Ganun lang yan eh. Dalawa lang yan. Mismong si Irishi sinabi, si Irishi ba nagsabi nun? Oo, tama si Irishi ka, pagkakatanda ko. It's either kasangkot yan o tanga. Ignorante. Bobo. Walang utak. Natabunan ng ewan, kung ano natumabon niya sa utak niyan. Hindi, totoo naman, di ba? So, ano ba talaga? Imposible yung si, ano lang yan, si Romualdez, mga kababayan. Napakamalaking isang katarantaduhan na sabihin ninyo, si Romualdez lang yan. Bobo lang maniniwala sa inyo na sasabihin nyo si Romualdez at hindi walang basbas ng mas mataas pa sa kanya. That is impossible beyond imagination. What hyper ka ngayon, Banal Bay? Dami ko nakain cookies eh. Ay, naku, hayop yan. Tumaas na naman siguro sugar ko, kaya ito, high blood ako. Hindi nakaka-high blood din naman kasi talaga, di ba? Nakaka-high blood yung ganyang klaseng sasabihin nila, hindi kasali. Kasi ito, feeling ko talagang na to eh. Para bagang pantakip butas na to eh. Nako-corner na si Marcos eh. Nako-corner na siya. Para hindi siya ma-corner, maglalaglag na lang siya ng kasama ng kasamahan. So ang nilaglag dito, si Romualdez. Akala kasi nila titigil doon yung tao. Hindi ho titigil ang tao kay Romualdez lang. Kaya yung mga nag-iisip na akala ninyo masasayahan kami na makulong si Romualdez, baka nga yung makulong si Romualdez, moro-moro nyo lang yan eh. Baka yung pag-freeze-freeze nyo, moro-moro nyo lang yan eh.
Kasi hindi naman na tayo naniniwala sa sindikato ng gobyerno na to eh. Itong gobyerno na to, parang sindikato to makakakuntsaba eh. 'Di ba? Pare-pareho sila ng style, yung propaganda nila, yung diversion na ginagawa nila. Isa style nitong gobyerno na to eh. Kaya hindi na talaga nakakapaniwala eh. Kaya hanggang hindi humihimas rehas ang presidente, hanggang hindi humihimas rehas ang si Romualdez at si Zaldico, walang maniniwala sa inyo. Tanga lang ang maniwala sa inyo tsaka yung mga bayaran. Yun lang. Oh, lalo na yung mga vlogger ninyong bayaran na kaya magpagawa ng ilong. Anak ng hayop. Pangit kasi nun eh. Sorry naman ha, makapangit ka, kala mo naman pogi ka. Hindi naman, yummy lang. Hindi ako pogi, yummy naman. Eh yung pangit na nga, hindi pa yummy, kadiri. Amoy squammy, mukhang squammy. Oh, puro filter ang mukha pag sa YouTube. Parang ako. Pati sarili binanatan hayop. Hindi totoo naman eh. Alam mo naman tayo, honest tayo eh, di ba? Oh, at least okay lang maging pangit basta matalino. Eh yun, pangit na nga bobo pa. Sino ba yung banat ba? Ewan ko rin sino yung tinutukoy ko. Hindi ko rin kilala, hindi naman kilalang vlogger yun eh. Kapag naikwento lang sa akin, sabi nung isa, uy, alam mo yung si nagpagawa daw ng ilong. Sabi ko, sino yung hayop na nagpagawa ng ilong na yun? Hindi, nagtataka talaga ako. Ako nga, nagpasira ako ng ilong eh. Oo! Dati akong pogi. Masyadong mahirap pag pogi, Brad. Ang daming nagpapa-picture. Ang ginawa ko, sabi nila kasi, uy, kamukha mo daw si Daniel Padilla. Sabi ko, shit. Kaya ang ginawa ko, pinasira ko ilong ko para hindi na ako magkamukha. Ayoko na may kamukha eh. Di ba? Gusto niyo ba yung gano'n? May kamukha kayo? Pagka nakita kayo, uy, kamukha mo si ganito. Ang pangit, di ba? Nung sinasabi na kamukha mo si Daniel Padilla, kamukha mo si Derek Ramsey. Naiirita ako eh. Dapat baligtad. Di ba? Sila ang sabihan nyo na, uy, kamukha mo si Banat Bay. Ganun. Kaya yan, nagpasira ako ng ilong. Anyway, tuloy natin ha. Ito pa, mga matitindi pang issue. Ay, sandali, yung issue pala seryoso. Ito, seryoso to. Seryoso ito, yung announcement po ng INC. Kanina po, ako'y natutulog. Mahimbing na mahimbing ang tulog ko. Sabi nga nung aking naglilinis, sabi, alam mo sir, grabe yung telepono mo, ring ng ring. Wala ka, ang haba ng tulog mo. Sabi sa akin ng gano'n, no? Tapos, sabi, lakas ng hilik mo. Sabi sa akin ng gano'n, no? Pambira, oo. Hindi kasi, kagabi, hindi ako makatulog. Hindi talaga ako makatulog. So, nag-inom ako ng kung anong pampatulog. Pero hindi naman yung mga melatonin lang, mga ganun, mga sleep aid, ZyQuil, mga ganun lang naman. Hindi naman yung mga kasi meron talagang pampatulog nagmagugrogi ka, yung, ewan ko kung anong tawag doon. So, uminom akong pampatulog, tapos nag-earplugs ako. Talagang sobrang dilim ng kwarto ko, wala ka maaaninag na ilaw. So, nakatulog ako na sobrang haba, as in natulog ako sobrang haba. Nag-alarm na daw yung relo ko ng 1 oras mahigit. Tapos may nagdi-drill pa daw sa kabilang unit, ganyan-ganyan. Hindi daw talaga ako magising. Pero sabi naman niya, buhay naman. Bakit? Ang lakas ko daw umilik eh. Buhay naman, sabi. Kaya hindi ako ginising. Tapos paggising ko, daming missed call. Hayop! So, tinawagan ko yung contact ko. Ito, matikas na contact to. Mas lamang ng ilang paligo lang sa akin to. Tinawagan ko ngayon, sabi niya, uy, pinapakontak ka sa akin, sabi nga. Nino, basta, yung dating nagpakontak sa'yo. So alam ko na kung sino yun kasi yun din yung dati, sabi. Ito daw, sabihin mo daw to. Sorry, bawal ba yung kwento? Sorry naman. Basta ito, lahat ng pipirma sa impeachment ng mga mambabatas, X na. Lahat daw ay, naman tawag doon, hindi naman ban eh. Blacklisted na. X na. Hindi na susuportahan. Alam mo naman mga kababayan, ng mga congressman, napakahalaga ng suporta ng INC. Malaking bagay yun. Sa national, medyo mas kasi alam naman natin ng national, kung sabihin na natin, di ako sure sa tamang bilang kung ilan ang iglesia. Mga siguro, na nga natin, ChatGPT. How many members of INC in the Philippines? Yan. I-chat GPT natin para baka mamay sabihin nyo naman. The official is 2.8. According to PSA census. Yan ang sabi.
Pero syempre, meron pa rin yung pamilya, di ba? Kaya malaki pa rin yung impluwensya nila. So, ibig sabihin daw, malaking epekto ito sa mga congressman. Sa national, medyo hindi ganun kalaki to the point na it can deliver win or lose. Kasi meron din namang mga nananalo na hindi naman in-endorse. But sa local, lalo na mga mayor, mga congressman, napaka-importante ng boto nila. Napaka-importante ng impluwensya ng INC. Kaya, sabi ng di umano, nung aking contact doon sa Central, banggitin ko daw na ang lahat ng boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na. Cancel na. Di ba? So, ibig sabihin nun, wala na. X na. So, iparating yan sa lahat ng mga congressman. Kasi ngayon, merong pinalabas ang mga congressman. Ang lahat daw, sabi according to other source from the Congress, ito naman, galing sa isang congressman, sabi, lahat daw ng hindi pipirma para i-impeach si VP Sara Duterte, hahanapan ng baho, dahil alam naman natin, marami dyan mabantot, at ilalabas at kakasuhan. Yun ang pa-blackmail daw sa mga congressman pag hindi kayo pumirma sa impeachment ni VP Sara. Napanood ko lang yan isang araw Tapos ngayon, nakatanggap po tayo ng ganyang balita. Sabihin mo, sabi ko pa nga, naku, patay tayo dyan, baka mamaya masunog ako dyan. Kaya lang, kilala ko itong kausap ko. Itong kausap ko, matikas to. Yung nagbigay ng impormasyon sa akin, kung merong legit, ito'y mas legit. Kung merong credible, ito'y mas credible. Kung may authority, ito ang may authority. Kaya sure tayo, hindi ito peke. Kasi ako, ayoko yung ganyan, yung maglalabas ako ng hindi ako sigurado 90%. Kahit nga 99%, di ko pa rin lalabas Kasi ayoko masunog. Kasi pag ikaw nasunog na, ibabalik at balik sa iyo ng taong bayan yan. Kaya kung maalala ninyo, di ba, meron din silang mensahe sa akin noon na sinabi na lahat ng boboto ba yun sa, nakakalimutan ko na or against sila sa PI. Marami dyan, meron pa mga peking troll dyan Taga-INC ako, walang ganyan. May mga ganyan-ganyan pa Sa loob-loob ko, malakas ang loob ko. Kasi sa pamunuan na ko narinig Doon mismo sa Central, nang galing yung mensahe. So, malakas ang loob ko. Hindi ko ipupusta, magagalit sa akin yung mga yan. Totoo. Magagalit sa akin yan. Di ba? Sa akin naman hindi ako kandidato. Hindi ko kailangan na sumipsip sa kanila. Pero ayoko rin na magalit naman sila sa akin. 'Di ba? Bakit? Kasi marami sa kanila ang ating followers nanonood dito. Malamang pinapanood nila ito ngayon. Kung meron man ako mali sa sinabi ko, patawad. Hindi, biro lang. Hindi kasi baka mamaya mali si ChatGPT na 2.8. Sabi 2.8 million to nearly 3 million. Yun ang sabi ni ChatGPT. Ewan ko, bisa naman nagkakamali si ChatGPT. Nag-aaway ka kami yan Subukan ninyo kausapin si ChatGPT. Sabihin mo sa kanya, mag-illustrate ka nga o gumawa ka nga ng meme na kung paano kita itrato this week. Tinan mo. Sa akin, laging masama ugali niyan Totoo, walang biro. Gusto nyo malaman? Try natin ngayon. Anyway, mga kababayan, na yun po ang kanilang announcement. Hindi ko naman masabing announcement, pero yun ay nanggaling at narinig ko. Iparating nyo na lang po sa mga congressman ninyo. Tingnan natin. Malay mo, magbigay sila ng statement. Kung hindi man sila nagbigay ng statement, basta sinabi ko. Basta ako sumunod. Alam mo naman ako, I'm the soldier of truth. Whether I don't question the commander-in-chief. Ano yun? The truth. That is my commander. As long as it is the truth, I will follow you. Diba? So since I am a soldier to the truth, in-announce ko na. Para sa inyo. Sa inyo mga congressman, I'm warning you right now. Quote me on this. I'm warning you. If you vote for the impeachment, X na kayo sa grupo na ito. Bahala kayo sa buhay niyo. Ngayon, masasabi ko sa inyo. Kayo na ang bahala. Kung ayaw nyo ninyo sumunod, di wag. Karapatan nyo yan. Pero walang sisiyan na hindi kayo na-warningan. Na-warningan kayo. Okay? So, ito na. Pag-usapan din natin itong yung itlog ni ni Lacson. Siguro to si Lacson X na to, sa INC, no? Kasi grabe ang pagtatago niya kasi, ewan ko hindi ko alam Ako, nag-aano lang naman ako. Grabe yung pagtatago niya pagdating dito sa flood control. Nakakahiya ako.
O, ito, panoorin natin. Dahil kulang pa rin sa lagda ang Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control scandal, isang partial report ang inilahad ni Senador Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privilege speech. Ilang mambabatas ang dapat umanong managot. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, sa pamamagitan nga ng privilege speech ay isiniwalat na ni Senate Blue Ribbon Committee Chair at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nilalaman ng partial committee report kaugnay sa iskandalo ng bilyon-bilyong piso ang flood control projects ng DPWH. To stand before you on a matter of personal... Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na matapos iikot ng 3 buwan ang partial committee report kaugnay sa iskandalo sa flood control projects, 7 senador lang ang nakapirma dito, kulang ng 2 sa kinakailangang 9 na pirma para maipresenta ito sa plenaryo ng Senado. Kaya inilahad na lang niya ang laman ng report sa tinawag niyang Chairman's Progress Report dahil kailangan na raw malaman ng taong bayan ang kanilang findings matapos ang 7 pagdinig. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. 11 kaso ang nirekomenda para sa preliminary investigation para sa kasong plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi binanggit ni Lacson ang mga pangalan ng mga sangkot pero naka-flash sa slides ang pangalan ni Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva, gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Hindi nagpa-interpellate si Lacson hanggang hindi raw siya nakakakalap ng 9 na pirma para sa partial committee report. That is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition? It is the prerogative of any member of the Senate to... Yun, ayun, nagtago na naman sa bahag ni Soto. Lagi na lang yan no? Every time na lang talaga Every time na lang na nagigipit itong si Lacson, sa bahag ni Soto nagtatago Etong si Soto, kung makapagtanggol naman dito sa jowa niya, I mean, hindi pala jowa, boyfriend. Bakit? Kaibigang lalaki, boyfriend. Oh, grabe ho ito Sobrang, tawag dito, sobrang makapagtanggol. Pag nagigipit na kasi dito, tinatanong ni Marcoleta, bakit di siya pwedeng tanungin? Di ba? Ano yun? Pirma muna bago tanong? Yan ang gustong mangyari ni Lacson, pirma muna. Para bagang ganire. May kontrata. Aalamin mo yung laman ng kontrata. Di ba? So tatanungin mo. Pwede ho bang mabasa at maitanong sa inyo yung mga ilang bagay dito sa kontrata? Ang sagot sa'yo yung kadil mo, pumirma ka muna bago ka magtanong, animal ka. Ganun. Hindi, halimbawa, meron kang babayarang sasakyan o kaya meron kang babayarang kondominium o may rerentahan ka, pipirma ka muna. Hindi mo titignan, nagbabasahin kung ano yung nakalagay doon at tatanungin kung meron ka mang question. Aba, ano ka? Recording company. Ganyan yung mga recording company dati. Lalong-lalo na yung, hindi ko na sasabihin. Bawal magtanong doon Tapos may mga letrang maliliit pa dun para di mo mabasa. Yung pala may automatic renewal o kupal, di ba? Totoo naman That's how I define them, kupal. Masama ugali, sagad sa buto. Di ba? Hindi yun mura O yun po ay ibig sabihin yung taong nanloloko nang i-scam, kupal. Ganyan Mantakin mo, kailangan pirma muna bago ka tanungin. Ano ka? Nagtatago? Will not yield. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privilege speech, does not entertain any interpellation. Kahit si Senador Estrada, sumubok magtanong kay Lacson pero hindi rin siya napagbigyan kahit naroon ang pangalan niya sa slides. Hindi naman daw siya nababahala sa recommendation ng partial committee report. Ano masasabi niyo dun sa recommendation dun sa Chairman's Progress Report? Recommendation. Walang hindi naman dami dyan. You're not bothered by it? I'm not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ang LVRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na puro ay nag-insert na 355 million. So sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Pero talaga nang makapanihiranan sila. Hindi rin daw iniinda ni Senador Villanueva ang pagkakasama ng pangalan niya
sa inilahad na report ni Lacson. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap, but I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senador Escudero at Congressman Romualdez. Ayan na nga. So, eto na. Eto na yung progressive. Eto, pakita lang natin ng bahagya yung kanyang napakaganda kasi ng ng binitawan po ni Marcoleta. Okay? Tungkol ho dito kay Lacson. We recognize our distinguished colleague from Tarlac. Senator Dante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the Until daw i-file. Paano ma-file yan kung walang pirma? partial committee report, I'm not yielding the floor. Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield may, interpellation? yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is her- President, but it is her prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect your opinion. And because he doesn't want to be interpellated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name Yan, is mentioned. banatan mo. Oh, Of yan. Senator Lacson. Of course you may. Go Thank ahead. you, Mr. President. Banatan mo. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Tama. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I Bakit? delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more, and in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner
or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they have so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is, the BRC will be led thereto, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They decided to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. At binigyan po siya ng pagkakataon hanggang April 7, hanggang alas 5 ng hapon, na ihain ang kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. At ginamit pang dahilan, paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos na itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda.